Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Tayo po ay magpuri sa Panginoon, magpasalamat sa Kanya sapagkat sa kabila ng mainit na panahon ay patuloy po na tayo Kanyang iniingatan, patuloy na tayo binibigyan ng lakas. At sa ating po mga karamdaman, siya po ang patuloy na nagbibigay po sa atin ng kagalingan. At salamat sa pagkakataong ito na atin pong mapapag-aralan ang Kanyang salita. Kaya nawa ang ating pong puso at ang ating pong isipan ay handa na sa ating pong pag-aaral ng Kanyang salita. Kaya atin na pong buksan ang ating pong mga Bibles sa Galatians chapter 6, verse 9. Galatians 6, verse 9, ang sabi po dito, "Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up." Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng Kanyang salita, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito na kami ay magkakasama. Salamat sa bawat isa na naglaan ng oras para umawit ng mga papuring awitin sa inyo, mag-aaral ng inyong salita at ipanalangin ang bawat isa. Sa amin pong pag-aaral na ng inyong salita ngayong gabi, muli mong buksan ang puso't isipan namin para maunawaan namin ito at maging ilaw at gabay namin po, Panginoon, sa pang-araw-araw naming buhay. Samahan mo na kami sa aming pag-aaral. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nung ako po ay nag-aaral pa sa Bible School sa BBSI, ang amin pong intrams or sports week ay tuwing February. So ito po ay sports week. 1 week po ito na wala kaming pasok, wala kaming gagawin kundi maglaro lamang. Ano po? So, iba-ibang mga games. Meron pong basketball, volleyball, may mga parlor games, may track and field, may marathon. Ano po? At yung isa ko pong kaklase ay sumali siya sa 100-meter dash, no, sprint. At 1 week before ang amin pong sports week na ito, ay ito pong kaklase kong ito ay nagpa-practice every morning. Meron po kaming maliit na oval doon po sa aming school. At tuwing umaga, ay ginigising niya kami para kami ay mag-jogging. Ano po? At siya ay talaga nag-i-ensayo ng maigi dahil pinaghahandaan niya nga yung 100-meter dash sprint. So, nung ino-obserbahan ko po siya, ay talagang napakabilis. Ano? Ang bilis ng galaw ng kanyang kamay, ang bilis ng takbo ng kanyang mga paa. At sabi ko sa sarili ko, naku, mukhang mananalo kami. Or mananalo itong taong ito pagdating po ng kompetisyon. At yun nga po, dumating ang araw na yun, excited lahat, nag-i-stretching, nanonood kami dito sa tabi. Ano po? At yun nga, nagsimula na yung takbuhan at nakita ko nga po itong kaklaseng ito, ang bilis ng kamay niya, ang bilis ng paa niya, no? Yung first 20 meters ay talagang siya ang nauuna. Pero pagdating niya doon sa 30th meter, unti-unting humina ang kanyang paa, pero yung kanyang kamay ay mabilis pa rin. At unti-unti rin siyang naunahan ng kanyang mga kalaban. In short, siya po ay natalo. Ano po? At siya ay lulugo-lugo. Siya po ay lungkot na lungkot. At yun nga po, ang na-realize namin lahat, sinabi namin sa kanya, ang galing mo sa simula, ang bilis mo. No? Kaya lang, bigla ka agad napagod. At yun ang sabi niya, oo nga napagod ako nung nasa kalagitnaan. Hindi pala enough yung aking training. No? Magaling akong mag-start, pero pangit ang aking ending. At alam niyo mga kapatid, marami sa atin po ang ganun. Ano po? Good starter, but bad finisher. Ilan po sa atin dito yung pagka may bagong project or may bagong gagawin, ay very excited to join, no, to participate. Pero pagka na-experience niya yung mga difficulty, no, doon po sa project na yun or sa gagawin yun, ay unti-unting nadi-discourage hanggang sa mag-quit na. Ang sabi po ng mga experts, 95% daw sa lahat ng mga bansa po, sa mundong ito ay nararanasan yun. No? Good starters but bad finishers. Ngayong gabi mga kapatid, tinuruan po ni Apostol Pablo itong mga Galatian believers kung papaano magiging good starters sila at good finishers din. No po? At yan din po nawa sa biyaya ng Panginoon ang matutunan natin. No? Sapagkat I'm sure
marami po sa atin ang good starters but bad finishers. No, kasama po ako doon. At dito po sa talata natin pong pag-aaralan yan, hindi lamang po ito encouragement, but I believe this is also a prayer. No? Bagamat ito ay matinding payo ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Galatia, masasabi rin po natin na ito ang nilalaman ng kanyang panalangin sa Panginoon. At kung mababasa din po rin natin ito, no, sa mga panahong ito rin po ay hindi lang ang paalala, kundi ito ay magandang panalangin din. No po? Kaya pinamagatan ko po ang ating mensahe ngayong gabi, don't stop doing good. Don't stop doing good. Huwag kang tumigil gumawa ng mabuti. Isa po si Apostol Pablo sa mga nagtayo ng churches dito po sa province of Galatia noon pong 48 AD. Ngunit, nung siya po ay umalis na dito, siya ay bumalik na sa Jerusalem, nabalitaan niya na itong mga Galatian believers ay unti-unti nang na-impluwensyahan ng ibang turo ng Judaism. Ng Judaism, ang turo dito dapat para ikaw ay makaabot sa Diyos, kailangan sundin mo ang utos ni Moses. Hindi ka dapat sumampalataya at sumunod kay Jesus. At lalo tigit, huwag ka dapat maniwala kay Pablo na siyang nangangaral tungkol sa Panginoong Hesukristo. At kung malaman ito ni Apostol Pablo, siya ay sumulat agad. Ano po? At ang sulat na ito ay hindi friendly letter. Ano po? Kundi kung inyo pong babasahin ang sulat na ito, ay makikita natin kung gaano ka-stricto, kung gaano ka-firm, no, si Apostol Pablo na sa terminolohiya pa natin ngayon, pinagalitan niya ang mga Galatian believers dahil po sa napakabilis nilang malimutan, no po, ang mga itinuro ni Apostol Pablo sa kanila tungkol sa Panginoong Hesukristo. At yun ang dahilan kung bakit niya sinulat ang mga ito. Kaya kung babasahin niyo po yung chapters 1 to 4, puro doctrinal po yun. Ano po? Kumbaga ay tungkol sa kung bakit dapat ang isang tao ay sumampalataya kay Jesus. Ano po? Na siyang makakapagligtas sa kanya at makakapagdala sa langit, hindi ang pagsunod sa utos ni Moses. At pagdating po dito sa chapter 5 and 6, ito na po yung mga practical ways para may apply yung mga doktrina na yun. Ano po? Ngayong alam mo na ikaw ay ligtas dahil sa iyong pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, paano ka mabubuhay? At dito po sa chapter 6, kung makikita niyo po yung title nito ay You Need to Do Good to All. No? Kailangan gumawa ka ng mabuti sa lahat. Ngunit may mga panahon po na sa paggawa natin ng mabuti ay para bang nakakapagod dahil minsan yung inaasahan nating resulta ay hindi nangyayari. At madalas, ang resulta pa ng paggawa natin ng mabuti ay tayo pa ang napapahamak. Ano po? 'Di ba? Madalas na nangyayari dito sa ating bansa, no? Yung ikaw na nga ang umawat, ikaw na nga ang tumulong, no? Ikaw pa ang napasama, no? Ikaw pa ang napagbintangan, ikaw pa ang nakulong, ikaw pa ang naparusahan. 'Di po ba? Kaya sa maraming pagkakataon, no? Tayo po ay napipigilan na gumawa ng mabuti. Pero dito, ang sinasabi po ni Apostol Pablo, yamang tayo po ay mga mananampalataya, tagasunod ng Panginoong Hesukristo, hindi po tayo dapat magsawa, no? Ma-discourage na gumawa ng mabuti. Ngunit kaya nga po ng sinabi ng isang expert na binanggit ko sa inyo kanina, 95% daw ng lahat ng mga tao sa lahat ng mga bansa, pagka naka-experience sila ng difficulty, hardship, sa kanilang mga sinimulan na gawain, sila po ay nag-quit, no? Isa po ba kayo doon sa 95% na yun? Or nandun kayo sa maliit na 5%? Ang gusto ni Apostol Pablo, ang gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin, ay mapapunta tayo doon sa 5%, no? Na talagang wag tayong tumigil, wag tayong magsawa, huwag tayong ma-discourage na gumawa ng mabuti. So sa gabing ito, meron po tayong tatlong makikita na paraan para hindi po tayo ma-discourage. No? Sabi dito sa verse 9, let us not become weary in doing good. No? Us not
to become weary in doing good, we have to do three things. Ano po? Meron pong tatlong bagay na dapat tayong gawin based po sa mga talatang ito. Ang una, allow yourself to rest. No? Hayaan mo ang sarili mo na magpahinga. Sabi ng isang commentator, sa panahon natin ngayon dahil sa advancement ng technology, tayo pong lahat ay para bang mas marami nang pwedeng gawin. At dito sa atin sa Pilipinas at sa ibang bansa, no, lalo na sa Amerika, they always want to do more, no, to participate in many things, no? Kasi gusto mo na ma-involve ka sa maraming mga bagay. At maging tayo rin pong mga mananampalataya sa church, no? Marami po sa atin ang maraming involvement, no? Involved sa youth group, sa children's ministry, sa music ministry, sa sports ministry, no? Lahat ng ministry kasama ka, no? No wonder darating yung point na ikaw ay mapapagod, no? At itong mga ministries na ito ay isang pagpapakita that you are doing good. Kasi itong mga ministries na ito ay yun nga, pagtulong sa ibang mga tao. By the way, ang ibig sabihin ng good dito or doing good ay performing actions that benefit people other than oneself, no? Or paggawa ng isang bagay na makikinabang ay iba. Okay, yun po ang pinakasimple na definition ng good works dito. At ang good works na tinutukoy dito ni Apostol Pablo ay mababasa natin dito sa chapter 6, verses 1 to 6. Ang sabi diyan, brothers, if someone is caught in sin, you who are spiritual should restore him gently. But watch yourself, or you also may be tempted. Verse 2, carry each other's burden, and in this way you will fulfill the law of Christ. If anyone thinks he is something when he is nothing, he deceives himself. Each one should test his own actions, then he can take pride in himself without comparing himself to somebody else. For each one should carry his own load. And then verse 6, anyone who received instruction in the word must share all good things with his instructor. So ito yung ilan na mga mabubuting bagay na dapat gawin mo, no, sa ibang tao, sa mga kapatiran. Ano po? At dito nga po sa kanilang sitwasyon, no, sa kabila ng kanilang paggawa ng mabuti, sa kabila ng pagsunod nila sa mga instructions ni Apostol Pablo, marahil itong mga Galatian believers ay nagsisimula ng ma-discourage sapagkat ang resulta ng kanilang ginagawa ay hindi dun sa kanilang inaasahan. Marahil ay kabaligtaran. Nakakaranas na rin po sila dito ng mga persecutions. Ano po? Buhat sa mga religious leaders na lagi silang sinasabihan na mali ang ginagawa ninyo. No? Mali ang pagsunod ninyo kay Apostol Pablo. Hindi dapat kayo sumampalataya kay Jesus, no? Ang dapat yung sundin ay yung utos ni Moses kung gusto nyong makaabot kayo sa Diyos. Ito po yung false teachings na kumakalat sa mga churches dito po sa Galatia. Kaya pinaalalahanan agad sila ni Apostol Pablo, no? Huwag kayong tumigil, huwag kayong mapagod na gumawa ng mabuti kahit na yung resulta ay hindi sa inyong inaasahan. So, ang una yung dapat gawin, allow yourself to rest. Sa gabing ito, kumusta ang iyong pakiramdam sa iyong paglilingkod sa Panginoon? Sa iyong paggawa ng mabuti sa iyong kapwa? Katulad ka ba ng mga Galatian believers na napapagod na discouraged na? Kasama ka ba doon sa 95%? Kailangan po nating magpahinga. Meron po akong isang pastor na kakilala, pinagmamalaki niya na for the past 15 years, hindi siya nagbakasyon. Hindi po siya nagpahinga sa gawain. Talagang dire-diretso siya. At nakakalungkot mang pakinggan, pero ngayong oras na ito, nakakaranas na po siya ng symptoms of depression and burnout. Ano po? So, yun po ang mangyayari. No? Mapapagod tayo, lalo na sa gawain ng Panginoon. Kasi gawain ng Panginoon, yun nga po, ito'y paggawa ng mabuti sa ibang mga tao. That's why we need to rest. Tingnan po natin ang sinasabi ng Mark chapter 6, verses 30 and 31.
May maganda pong paalaala at halimbawa ang Panginoong Hesukristo para sa lahat ng mga naglilingkod sa Kanya dito sa talatang ito. Ang sabi niya, the apostles gathered around Jesus and reported to him all they had done and taught. Then, because so many people were coming and going that they did not even have a chance to eat, he said to them, come with me by yourselves to a quiet place and get some rest. Okay? So maging ang Panginoong Hesukristo, maging itong mga apostles na ito ay kanyang tinuruan, no, na magpahinga. Na kung iisip-isipin natin, ang Panginoong Hesukristo ito dapat hindi siya napapagod. At ang dami na gustong makinig sa Kanya, ang daming sumusunod sa Kanya. At kung sa panahon natin ito ngayon, natutuwa tayo pag marami tayong involvement, no? Natutuwa tayo pagka marami ang nakikinig sa atin, no? Somehow, kumbaga, nafi-feed yung ating ego, 'di ba? Pero yun nga, kung hindi natin susundin itong halimbawa ng Panginoong Hesukristo, then we will become weary in doing good. Mapapagod tayo at titigil tayo. Mawawalan tayo ng motivation, mga kapatid. Katulad ng Panginoong Hesukristo at paalala ni Apostol Pablo, we need to allow ourselves to rest. Allow yourself to rest. So, sa loob ng isang linggo, no, dapat meron kang at least isang araw na magpapahinga, no, na magre-recharge, na hindi mo gagawin yung iyong routine, lalo na sa trabaho. Ang sabi pa ng Panginoon sa Matthew chapter 11, verses 28 to 30, come to me all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Okay. So, sabi ng Panginoon, kung gusto mo ng totoong kapahingahan, you come to me. No? Lumapit tayo, mga kapatid, sa Panginoong Hesukristo. And the Lord will give us rest. So again, sa gabing ito, pagod ka na ba? Gusto mo naman tumigil, lalo na sa paglilingkod sa Panginoon? You rest. No? You need rest. At sa iyong pagpapahinga, lumapit ka sa Panginoon. Lumapit tayo sa Panginoon. And the Lord will give us rest. The Lord will restore our strength. Okay? So yun po ang una na paraan na dapat po nating gawin so that we will not stop doing good. Okay? We will not be weary in doing good. Allow yourself to rest. Second, ask for help. Humingi tayo ng tulong. Kanina, sabi ko, lalo na sa church, marami sa atin ang involved sa maraming mga ministries. Di po ba? One time, doon po sa San Pablo, sa ating pong pagdiriwang ng aming anniversary, ang ginawa po naming celebration ay musical. Ano po? So, kantahan. Meron pong isang member doon na siya ay magsusolo, siya ay kasama sa duet, sa quartet, at sa choir. No? So, kumbaga, kada may aakyat sa unahan, nakakanta, ay kasama siya. No? Buti na lang, hindi rin siya na-assign na maging speaker. No? Sapagkat magiging one-man show na po yun. Nakakapagod po yun. Dito po, for us not to be weary, for us to keep on doing what is good, we need to ask help. No? Kailangan po natin humingi ng tulong. Hindi po natin kailangan angkinin or solohin ang lahat ng trabaho. Okay? Humingi po tayo ng discernment sa Panginoon, ng wisdom sa Panginoon. Sino ba sa atin pong mga kasamahan ang pwede nating makatulong? No? Kaya napakaganda po sa isang, hindi lamang po sa church, kahit sa inyo pong trabaho, kahit sa school, no? Kahit sa inyong family, dapat lagi po kayo may tinitingnan, no? Na isang tao na pwede niyong turuan ng katulad ng ginagawa niyo para later on, makatulong niyo na rin po siya. Or meron kang makatulong para hindi nakakapagod. Alam niyo po sa Exodus chapter 17 verses 8 to 16,
ito po yung habang ang mga Israelites ay naglalakad sa wilderness, ay sinugod po sila ng mga Amalekites. Ano po? At sabi po ni Moses kay Joshua, maghanap ka ng mga tao, no, nalalaban sa mga Amalekites. At dito sa verse 10, mayroon pong very interesting na nangyari. Sabi dito, so Joshua fought the Amalekites as Moses had ordered, and Moses, Aaron, and Hur went to the top of the hill. Verse 11, as long as Moses held up his hands, the Israelites were winning. But whenever he lowered his hands, the Amalekites were winning. Verse 12, when Moses' hands grew tired, they took a stone and put it under him, and he sat on it. Aaron and Hur held his hands up, one on one side, one on the other, so that his hands remained steady till sunset. So Joshua overcame the Amalekites' army with the sword. So napakaganda po ng pangyayari dito, ano? So yun nga po, nung kinalaban nila mga Amalekites, no, sabi ni Moses, sumugod kay Joshua, pumili ka ng mga lalaki na lalaban sa mga Amalekites. So itong si Aaron at saka si Hur, no, ay isinama ni Moses sa burol, at habang itinataas ni Moses yung kanyang kamay at saka yung kanyang tungkod, nananalo ang mga Israelites. Pero pagka napapagod siya at ibinababa niya ito, nananalo naman ang mga Amalekites. So anong ginawa ni Aaron at saka ni Hur? Hinawakan, no? Hinawakan nila yung kamay ni Moses, no? Pinatili nilang nakataas para manalo itong mga Israelites. Kaya lang, syempre, mapapagod din itong si Aaron at saka si Hur. Kaya ang ginawa nila, nagtayo sila ng bato at doon nila pinatong ang kamay ni Moses, no? At yun nga, dahil sa nakataas ang kamay ni Moses, dahil sa tulong ng dalawang ito, nanalo ang Israelites. Nanalo si Joshua, napatay niya ang lahat ng mga Amalekites. So ito po isang halimbawa, no po, na hindi dinisign ng Panginoon tayo po, no, na mag-isa lang, no, na gawin natin ang mga pinapagawa niya sa atin ng tayo lang. Sapagkat human as we are, tayo po talaga ay mapapagod, mahihirapan. Kaya kailangan po natin ng mga tao na tutulong sa atin. Nawa bigyan tayo ng lakas ng loob ng Panginoon at katalinuhan, no, kung sino ang pwede nating hingan ng tulong, no, at pagkalooban tayo ng Panginoon ng mga tutulong sa atin, sa ating paglilingkod sa Kanya, sa bahay, sa school, no, sa trabaho, no. Mas magaan ang trabaho, mas mabilis, at mas maganda ang production, no, mas efficient ang trabaho pagka ikaw ay may mga katulong. At sa atin pong pinag-aaralan ngayong gabi, at ito rin po ang sinasabi niya sa mga Galatian believers, no, you need to ask help so that you will not be weary in doing good. You will not be discouraged. You will not stop doing good. Kaya mga kapatid, sino ang naghahawak ng ating pong mga kamay sa gabi ito? Sino ang ating mga katulong? Or sino ang tinutulungan natin ngayong gabi ito? Tinutulungan ba natin yung mga kapatiran natin, mga mahal natin sa buhay na nangangailangan ng tulong, no, na napapagod na, or dineded na lang po natin? Paalala po sa bawat isa sa atin ang talatang ito. Ano po? For us to never stop doing good, we need to ask help. So, kailangan mo ba ng tulong sa gabing ito? Or meron ba nangangailangan ng tulong mo sa gabing ito? Sana wag na tayo magdalawang isip, wag na tayong mahiya, no? Sapagkat, again, ang gawain ng Panginoon, ang lahat ng ating ginagawa, no, ay hindi natin kayang gawin mag-isa. Kailangan natin ng tulong ng Panginoon at tulong ng mga nakapalibot sa atin. Okay? So, yun po ang pangalawa na paraan para magpatuloy tayo sa paggawa ng mabuti, no? So that we will not stop doing good. Ang una, allow yourself to rest. Second, ask for help. Then third, anticipate a harvest. No? Anticipate
a harvest. No? Intayin mo ang pag-ani. Kung baga, you focus on the end result. Okay? Or bantayan mo no, ang magiging bunga nito. Kung babalikan po natin itong Galatians chapter 6, verse 9, ang sabi niyan, let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Pansinin niyo yung salita na we will reap a harvest. Napakaganda nung ginamit dito ni Apostol Pablo na salita, no? Harvest. Hindi niya binanggit na you will reap a fruit. Okay? Ibig sabihin, isa lang. Or few fruits. Kundi ang sabi niya, a harvest. No? Isang buong ani. Okay? Meron po akong napanood na interview ng isang araw ng isang senador. No? Yung kanyang tinitirhan, no, sa bakuran nila, no, na napakalaki, ay may palayan. At ang sabi niya, siya ay umaani doon sa palayan niyang yun na nasa loob ng kanilang compound ng mga 100 kabans, no? Or more. So, napakarami, no? Di po ba? So, sa isang anihan, ganun karami ang nakukuha niyang kabang bigas, no? So, palagay ko, halos isang taon mo nang kakainin yun, no? At pwede ka pang magbenta. So, yun po ang sinasabi dito, no? Sa paggawa natin ng mabuti, no? Kung hindi tayo mag-give up, no? Kung tayo ay magpapatuloy na gawin ito, tayo po ay bibigyan ng gantimpala ng isang buong ani. Napakalaki. Ano po? At yun po ang maganda sa Panginoon. Hindi niya ini-specify kung ano yung mga rewards. At ito po ang maganda sa Panginoon. No? May times na ini-specify niya, may times na hindi niya ini-specify kung ano yung mga rewards na yun. Madalas nagugulat ka na lang kung ano yun. Di po ba? Basta, pagka ikaw ay nagtiyaga, nagpatuloy, the Lord will reward you. Okay? Ang sabi sa Hebrews chapter 6 verse 10, God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown Him as you have helped His people and continue to help them. Okay? God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown Him as you have helped His people and continue to help them. Gagantimpalaan ka ng Panginoon. Hindi kakalimutan ng Diyos yung iyong mga ginawa para sa Kanya. At lalo tigit dito po, no? Sa iyong paggawa ng mabuti kahit na marahil ay hindi mo natatanggap, no? Or hindi agad nagbubunga yung iyong effort, no? Yung iyong resources, yung oras na iyong pinagkaloob. Pero ang sabi dito, if you will not give up, no? You will reap a harvest. No? At ang gusto ko po makita natin dito, ito ay sigurado. Okay? Hindi nga lang natin alam kung kailan, but ito ay siguradong darating. At ganoon naman talaga sa pagtatanim, no? Hindi pwede yung instant, no? At yan po ang naging epekto sa atin ng advancement ng technology natin na marami sa mga needs natin ay instant, no? Ang bilis nating nakukuha. Kaya marami mga nagdi-discourage mag-diet o kaya mag-gym. Kasi gusto nila, pagpasok nila sa gym, no? Isang araw pa lang, no? Meron agad result na makita. O kaya yung mga umiinom ng mga pampapayat, gusto nila may resulta agad. At pagka wala, nag-give up na agad sila. Mga kapatid, ngayong gabi, the Lord will reward us, no? In time. Ang encouragement sa atin, let's keep on doing what is good. Dahil sa paggawa po natin ito, no? Paggawa natin ng mabuti sa ating kapwa, sa ating mga kapatiran, no? Paggawa natin ng sila ay makikinabang, no? Later on, mapapakinabangan din po natin yung ating pong ginawa. At yan po ang encouragement and prayer ni Apostol Pablo sa mga Galatian believers na marahil nakakaramdam na ng weariness, no? Nadi-discourage na sila. At marahil ganun din ang nararamdaman mo sa gabi nito. Kaya, nawa,
sa kapangyarihan at biyaya ng Panginoon, kumilos sa buhay mo. Ang tatlong parang ito para hindi tayo tumigil gumawa ng mabuti. No? Let us allow ourselves to rest. No? Magpahinga tayo. Humanap tayo ng oras para tayo po makapagmuni-muni, no? Makapag-recharge. Pangalawa, let us ask for help. Hindi po masama na humingi ng tulong. Kailangan po natin yan. At yan po ay gusto ng Panginoon. Okay? Gusto rin ng Panginoon na tayo magpahinga. And then ang pangatlo, let us anticipate a harvest. No? Ito po ang magbibigay sa atin ng encouragement, no? Ng motivation, ng inspiration to keep on doing this. No? Sapagkat pangako ng Panginoon, hindi yan pangako ng sino man, na if we will not give up, we will reap a harvest. At ang Panginoon, once He blessed you, many times it's beyond our comprehension. It's beyond our imagination. So, yan po ang gustong mangyari ng Panginoon sa bawat isa atin. Kaya sa gabing ito, let us not stop doing good. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa paalala, sa encouragement, sa inspiration, motivation ng inyong salita. Maraming beses, Panginoon, sa buhay namin na magaling lang kami sa simula, pero hindi namin matapos. Kami kasama dun sa mga 95% na bad finishers. Pero Lord, nawa itong salitang ito ang magbago ng direksyon ng buhay namin. Na pwedeng masama ang aming simula, pero nawa maging maganda ang aming pagtatapos. At salamat po sa reminder ng talatang ito na pwedeng mangyari yun. Pwede na kami, Panginoon, ay magpatuloy na gumawa ng mabuti dahil kami, Panginoon, ay sumusunod sa inyo. Lord, help us to allow ourselves to rest. Help us to ask for help and help us to anticipate a harvest. Sa biyaya mo at para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Salamat po, ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain tayo ng Panginoon at magandang gabi po sa bawat isa.